What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Si Grisha ay anak ng isa sa pinakamayayamang lalaki sa Russia at kumikilos siya ayon doon. Siya ay layaw, lubhang bastos at palaging napapahamak dahil hindi siya kailanman pinapapanagot sa kanyang mga ginagawa. Wala siyang ginagawang kapakipakinabang sa kanyang buhay. Ginugugol lang niya ang mga araw sa pakikipag-party, pag-inom at paggamit sa mga babae. Isang gabi, matapos palayasin ng isang babae na pinangakuan niyang ihahatid dahil tumanggi itong maging malapit sa kanya, pinahinto si Grisha ng pulis dahil sa pagmamabilis. Sinubukan niyang suhulan si Kapitan Semyonov gaya ng ginagawa niya sa bawat pulis na nakakasalubong niya, ngunit tumanggi si Semyonov sa pera. Hindi pa rin marunong humarap sa konsekwensya si Grisha kaya sinubukan niyang tumakas sakay ng kotse at humarang si Semyonov sa harap para pigilan siya. Hindi ito nakaawat kay Grisha na halos wala ring empatiya at nagpatuloy siya sa pagmamaneho habang nakakapit si Semyonov sa hood ng kotse. Makalipas ang ilang sandali, pumunta ang ama ni Grisha na si Pavel sa istasyon ng pulis para magbayad ng piyansa at palayain ang kanyang anak na patuloy pa ring asal layaw at nag-uutos kahit nakakulong sa selda. Ipinaalala ng hepe kay Pavel ang lahat ng pinsalang idinulot ni Grisha nitong mga nagdaang buwan, kabilang ang isang yate at ngayon ay naospital pa ang isang pulis na may malubhang pinsala. Wala na sa kontrol ang bata at kailangang gumawa ng seryosong hakbang si Pavel. Pagkatapos mabayaran ng piyansa, pinagalitan ni Pavel si Grisha at pinagbanta ang puputulin ng sustento, ngunit wala itong pakialam dahil alam niyang puro salita lang ang ama niya. Lubhang na-stress si Pavel kaya binisita niya ang kaibigang may binipisyo, ang TV producer na si Anastasia para humanap ng kaunting ginhawa. Hindi na alam ni Pavel ang gagawin sa kanyang anak at hindi na rin niya ito maipapadala sa hukbo dahil dati na niya itong nailigtas sa pagkaka-recruit. Doon nagkaroon ng ideya si Anastasia. May kakilala siyang lalaking dati nilang nakatrabaho sa mga horror movie na makakatulong. Hindi karaniwan ng mga pamamaraan nito, ngulit napaka-epektibo at pumayag si Pavel na dalawin siya. Natagpuan nila si Lev Arnoldovich sa kanyang nakakatakot na bahay, nakabiting sa kisame na may lubid sa leeg. Ngulit palabas lang iyon. Ito ang kanyang galing, ang paglikha ng mga aparato at espesyal na epekto para dayain ng mata. Matapos ipakita kay Pavel ang ginamit niyang pamamaraan sa isang kliyenteng naninigarilyo na kunwari pinuputol ang daliri, bahagyang natakot si Pavel at gustong umalis. Ngunit kinumbinsi siya ni Anastasia na pakinggan muna ang plano ni Lev kay Grisha. Pagkalipas ng maraming araw, palabas si Grisha ng isang club nang makita niyang hinihila na ang kanyang sasakyan, kaya hinabol siya. Bigla siyang binaril at nawalan ng malay. Gumising siya makalipas ang ilang oras sa isang kwadra. Suot ang kakaibang mga damit at sinabihan ng batang tagapag-alaga ng kabayo na si Artyom na kailangan niyang pasadlahan ng mga kabayo kung hindi niya aayuin ng kanilang Panginoon. Hindi maintindihan ni Grisha ang nangyayari lalo na nang dumating ang tagapangasiwa ng kolegyo ni Dima upang kaladkarin siya palabas at sigawan habang sinisipa-sipa dahil sa hindi pagsunod sa utos. Dumating ang may-ari ng lupa na si Dmitry Timofeyev at ang kanyang anak na si Alexei Timofeyev at binigyan siya ng hagupit gamit ang latigo, ginamit ito minsan kay Grisha dahil sa kanyang pagsusuway. Sinabihan ni Dmitry na ihanda agad ang kabayo kung mas mabigat na parusa ang matatanggap niya. Ngulit nang binalik siya ni Artyom sa kwadra, tumalon si Grisha sa labas ng bintana at tumakas. Mukha na sa isang nayonin si Russia noong dekadang 1860 bago ang pagpawi sa pagkaalipin ng mga magsasaka. Habang tumatakbo, humihingi siya ng tulong, humihingi ng telepono o kahit pulis, ngulit walang nakakaintindi ng sinasabi niya. Sa huli, nakarating siya sa hangganan ng luta at aksidenteng nahulog sa lawa. Pagbalik niya sa nayonin para magpalit ng tuyong damit, nahuli siya ng mga bantay at dinala para bitahin dahil sa pagtakas. Sa kabutihang palad, dumating ang anak ni Dmitry na si Aglaya at nakiusap sa ama na kaawaan ng mga bilanggo dahil sawang-sawa na siya sa pagpapatay. Dahil kaarawan niya iyon, pumayag si Dmitry at pinalayang mabuhay si Grisha. May ibong lumilipad sa itaas, nimanamashan ang lahat bago pumasok sa isang gusali sa gilid ng town. Hindi pala itong ibon, kundi isang drone, bahagi ng plano ni Lev para turuan si Grisha ng disiplina na pinunduhan ng pera ni Pavel. Pinamunuan ni Lev ang operasyon ng tulong ni Anastasia na ginagamit ang karanasan bilang TV producer para panatilihing tuloy-tuloy ang ilusyon.
May mga nakatagong kamera sa buong bayan, kahit sa mga puno, at laging may nakahandang sniper na barilin si Grisha ng pampatulog kung may aberyang nangyari. Nang makita ni Pavel ang pagpapalo na kanyang anak bilang tunay, nagsimula siyang magduda kung tama ba ang kanyang ginawa, ngunit tiniyak ni Lev na ito ay para sa ikabubuti ni Grisha. Matapos makita ang pagtatalo ni Lev at Anastasia, nagtanong si Pavel kung ano ang pinagmumulan nito. Ipinaliwanag ni Lev na noong sinabing Anastasia na nagtrabaho sila sa isang horror movie, ang ibig sabihin pala ay dati silang mag-asawa. Habang mag-isa si Grisha sa kwadra at tinatanggap ang ideyang naglakbay sa panahon, ibinigay sa mga artista ang scripts para sa susunod na eksena. Ipinaalala ng direktor ang mga patakaran. Hindi dapat mag-ahit ang binti ng mga babae, hindi dapat mag-ahit ang mukha ng mga lalaki, at bawal ang mga bagay tulad ng bra, underwear, hikaw at singsing. Kinuha ni Alexei ang kanyang script pagkatapos batiin si kasintahan niyang Liza na namamahala sa kabayo at hindi umaacting. Tinukso niya Aglaya tungkol sa kanyang kontrata. Gusto ng mga manunulat na si Aglaya ang maging love interest ni Grisha na nangangahulugang kailangan niyang makipagtalik kay Grisha, na nagpaisip kay Alexei kung saan nagtatapos ang pagiging aktres at nagsisimula ang pagiging bayaran. Nagsimula si Grisha sa isang kahilahilakal na routine sa Nayonin. Gumigising bago bumuhang liwayag, kumakain ng sabaw na halos langaw ang laman, nagtatrabaho kasama ang mga kabayong kinatatakutan niya, ginagawang palikuran ng gubutan, nagsusuot ng pantalon na walang salaway, at hinahagupit tuwing nagiging bastos siya. Isang hapon, nagpapahinga si Grisha nang narinig niyang umiiyak si Aglaya. Sinabing nalulungkot siya dahil gusto siyang ipakasal ng kanyang ama sa isang matandang mayaman. Sa halip na makiram, inisip ni Grisha na magandang ideya iyon dahil mamamatay din agad ang matanda at mapupunta kay Aglaya ang pera. Makalipas ang ilang araw, nagnakaw si Grisha ng manok at humingi ng mga gamit kay Artyom para gumawa ng sabaw, na kinain niyang mag-isa halip na ibahagi kay Artyom na siyang halos gumawa ng lahat. Nang madiskubre ni Abdi ang pagkawala ng manok, hinihinging umami ng salarin o may hahagupin siyang nagsapalaktan. Muli, nabigo si Grisha na magpakita ng malasakit at tahimik niyang pinanood si Artyom na dalhin para paluin. Ilang sandali sa makalipat, ipinakita ni Artyom kay Grisha ang mga peklat sa kanyang likod, gawa ng makeup department. Patuloy pa ring walang pakialam si Grisha. Habang ipinaliliwanag niya kay Artyom ang kanyang dahilan, nakita niyang lumulundag si Liza mula sa kabayo at napansin niyang may suot na makabagong underwear noong aksidenteng maipit ang kanyang palda. Maaring may ibig sabihin ito sa kanyang sitwasyon, kaya hinabol niya si Liza at itinumba sa lupa para masilip ang muli, ngunit buti na lang ay nakialam ang ibang taga-Nayonin at nailigtas siya. Dahil hindi umuusad si Grisha, gusto na ni Pavel na ihinto ang operasyon, ngunit naputol ang usapan nang dumating ang balita. Hinahanap ni Grisha si Liza para humingi ng tawad. Sa una ay binaliwala siya ng mga aktor sa Nayonin dahil hindi naman siya dapat kilala si Liza. Ngunit nakita ni Lev ang pagkakataon na umusad at inutusan ng mga aktor na ituro kung saan ang kanyang bahay. Humingi ng tawad si Grisha kay Liza na may hawak pang pamalo na may pako para sa seguridad. Tinanggap ni Liza ang paghingi ng tawad, ngunit sinabing mag-iingat pa rin siya sa kanya. Makalipas ang ilang araw, panahon na para ipagdiwang ang Ivan Kupala, isang tradisyonal na pista na tinuturing na pinakamahikang gabi ng taon. Ayon sa alamat, kung sino ang makasama mo sa pagdiriwang, siya rin ang makasama mo habang buhay. Sa kasiyahan, tinuruan ni Grisha ang mga musikero ng lambada at pinapila ang mga taga-Nayonin sa conga line. Sumali si Aglaya para sabihin kay Grisha na hindi na niya kaya ang sapilitang kasal at maglalakad na lang siya papunta sa lawa. Sa halip na sundan siya, hinabol ni Grisha si Liza at nagkwento tungkol sa mga teknolohiya ng hinaharap, matapos kaawain siya ni Liza at sabihing naniniwala siyang naglakbay siya sa panahon. Naputol ang usapan ng mangyaring Artyom matapos hindi mailihis si Grisha na nakita daw si Aglaya malapit sa lawa. Doon lamang nagumising si Grisha at nagmadaling pumunta sa lawa para iligtas siya at ibalik sa Nayonin. Ngulit nang magpakita ng pagnanasa si Aglaya, tinanggihan niya ito at hinanap si Liza. Wala si Liza sa pista, kaya pumunta siya sa bahay nito, kung saan nagmamadaling nagtago ang mga stagehand bago buksan ni Liza ang pinto. Gusto ni Grisha na magpalapas ng gabi kay Liza para subukang totoo ang alamat, ngulit hindi interesado si Liza at isinara ang pinto sa kanyang mukha. Kinabukasan, nagdesidi si Lev na si Liza na ang bagong love interest ni Grisha, kaya isa na rin siyang aktres sa set.
Hindi niya gusto si Grisha at tumatangging humikal o makipagtalik kay Grisha, ngulit nais niya itong tulungang maging mabuting tao, kahit hindi masaya si Alexei na makitang nadadamay ang kanyang kasintahan. Nagsimula ang produksyon ng bagong linya ng kwento. Natagpuan si Alexei na lasing sa bayan, nakapagdulot ng gulo at nasugatan ng sheriff, iniisip na karapatan niya iyon dahil karaniwan siyang mahirling. Sa halip na masuklam, nagselos si Delisha dahil inaakala niyang masayang gabi iyon para kay Alexei. Nagbago ang pananaw ni Grisha nang iutos ni Dimitri na akuin ang parusa ng kanyang anak kapalit ng kalayaan at masarap na pagkain. Sa una, ayaw niya, ngunit pumayang siya sa huli at sa pagkakataong ito, naalala niyang ibahagi sa kay Artyom ang pagkain. Samantala, muli nagkakasundo sina Anastasia at Lev at nangangamba si Pavel na baka magkabalikan ng dalawa. Ngunit pinagtawanan siya ni Lev dahil malinaw daw na mahal ni Anastasia si Pavel. Nagulat si Pavel dahil inaakala niyang pisikal lang ang kanilang relasyon kaya marami siyang napag-isipan. 24 na beses hinagupit si Grisha ngunit hindi kinaya ni Pavel na makita ito sa screen kaya umalis siya. Sinundan siya ni Anastasia at inalo, ipinakita kung gaano kabisa ang mga plano ni Lev. Ang peking pagputol ng daliri ang tumulong sa kanya para tumigil sa paninigarilyo. Matapos ang parusa, pumunta si Grisha sa bahay ng may-ari ng lupa upang hingin ang mga papeles ng kanyang kalayaan. Wala si Dimitri, kaya si Alexei ang humarap sa kanya. Itinumba siya, sinipa at nilura habang tinatawag na tanga dahil naniwala siyang palalayain talaga siya. Tumayo si Grisha, kunyum ang kamao at nag-isip na ipagtanggol ang sarili. Ngunit piniling umalis ng walang imik, ikinalungkot ni Lev. Mula noon, nagpatuloy si Grisha bilang tagapag-alaga ng kabayo at mas madalas na nakakasama si Liza hanggang sa umibig siya rito. Isang hapon, habang naglalakad sila, may nakita silang ibon na kakaibang lumilipad. Isang drone pala na nawala ng kontrol. Habang naghahanda ang mga producer ng sniper sakaling bumagsak ito, inilihis ni Liza ang atensyon ni Grisha. Sinasabing matagal na niyang nakikita ang ibon at naniniwala siyang ito ang kanyang anghel na tagapagbantay. Sa huli, hindi na kinailangan ng sniper dahil nabawi ng mga technician ang kontrol. Samantala, galit na galit sina Alexei at Aglaya sa takbo ng mga pangyayari. Hindi matanggap ni Aglaya na napalitan siya ni Liza at ayaw ni Alexei na makita ang kasintahan niyang laging kasama ng ibang lalaki. Nauwi ang dalawa sa pagtataklik sa loob ng isang karwahe at aksidenteng nahuli ni Grisha at Liza. Labis na nasaktan si Liza sa pagtataksil at inakala ni Grisha na nakita niyang nagkakasala ang magkapatid. Dahil dito, sinibak ni Lev sina Aglaya at Alexei. Hindi maganda ang loob ni Liza matapos iyon, kaya para mapasaya siya, pinalamot yan ni Grisha ang kwadra ng mga kandila at naghanda ng espesyal na hapunan na sabay nilang kinain habang iisang tinidor ang gamit. Pagkatapos, nagmasid sila sa mga bituin at inamin ni Grisha na kung siya'y malaya, pakakasalan niya si Liza. Naalala niya kung paano siya nalinlang sa pangakong makukuha niya ang kanyang mga papeles, kaya inamin niyang gusto talaga niyang suntukin si Alexei, ngunit hindi niya ginawa dahil nang tignan niya ito, nakita niya ang sarili niya. Napatunayan kung gaano na siya lumago at dahil dito ay hinalikan siya ni Liza. Samantala, sa tunay na mundo, nasa isang tanyag na talk show si Aglaya at ikinukwento sa lahat kung paano raw dinukot si Grisha at ngayon ay pinahihirapan para sa libangan. Lumabas sa balita ang pulisya na nag-aanunsyo ng investigasyon. Nang makita ito ni Pavel, nagpanik siya at gusto nang ihinto ang lahat bago pa sila dumating. Ngunit sinabi ni Lev na masyado pang maaga at may oras pa silang magplano ng isang huling makabayang aksyon para kay Grisha. Dahil hindi raw mapapansin ni Grisha ang mga maling detalye sa panahon, napagdesisyonan nilang magpadala ng grupo ng mga Mongol upang salakayin ang nayon. Kasama ni Grisha si Liza nang bigla nitong sabihin na kung sakaling maghiwalay sila, nais niyang malaman ni Grisha na para sa kanya, lahat ng iyon ay totoo.
Dumating si Arjun at sinabihan silang bumalik agad sa Nayon dahil sinalakay ito ng mga Mongol. Walang pag-aalinlangang naniwala si Grisha at inisip na mas mabuting dumaan sila sa kabilang direksyon para iwasan ang panganib, kaya gumamit si Arjun ng palusot na ibinulong sa kanya ni Lev sa pamamagitan ng nakatagong mikropono. Sinabi na susunugin ng mga Mongol ang Nayon kung hindi darating ang lahat ng manggagawa. Sa Nayon, iniolok sa mga Mongol ang napakaraming pagkain, ngulit humiling din ng babae ang kanilang pinuno at pumili siya mula sa karamihan. Agad na ipinagtangkol ng ama ang kanyang anak at dahil iginagalang ng mga Mongol ang tapang, pinayagan siyang makipagduwelo sa isa sa kanilang sundalo para sa kalayaan ng anak. Natalo ang ama at pinugutan ng ulo, ngumit dahil inialay niya ang kanyang dugo, sapat na iyon para bilhin ang kalayaan ng kanyang anak. Kaya ang sumunod na babaeng pinili ng pinuno ay si Liza. Sa kabila ng kanyang pag-iyak at paghingi ng tulong kay Grisha, natakot siya at umalis. Nang makita ni Pavel na hindi gumana ang plano, lalo na't paparating na ang pulisya, handa na niyang ihinto ang lahat. Ngunit nais pa ni Lev na maghintay dahil naniniwala siya kay Grisha. Nang makita ni Grisha ang ibon na drone na lumilipad sa ibabaw niya, inakala niya itong sinyales mula sa anghel na tagapagbantay ni Liza at nagpasya siyang gawin ng tama. Sumakay siya sa kabayo at matapos kunin ang lumang pamalo ni Liza, bumalik siya at hinampas sa ulo ang mga Mongol. Isinakay si Liza sa kabayo at tumakas sila. Pagkaalis nila, dumating ang pulisya sa set. Dahil wala na si Grisha, madali para kina Pavel, Anastasia at Lev na magsinungaling at sabihing nagsushoot lamang sila ng pelikula na pinaniwalaan ng mga pulisya at umalis ng walang inaaresto. Samantala, nakaabot sina Grisha at Liza ng labas ng hangganan ng lupain at nakakita ng isang gasolinahan na labis na ikinagulat ni Grisha. Hahabol na sana si Liza para ipaliwanag ang lahat nang biglang umatake ang sniper at pinatulog si Grisha. Nagising siya kalaunan sa ospital kung saan sinabi ni Pavel na 3 buwan siyang nakoma matapos ang isang aksidente sa sasakyan at nagkunwari itong walang alam sa sinasabi ni Grisha tungkol sa Nayon at kay Liza. Sinubukan ni Grisha na bumalik sa dati niyang magulong buhay ng kasiyahan, ngunit hindi na ito tama sa pakiramdam. Ibinigay pa niya ang kanyang kotse kay Kapitan Simeonov bilang kabayaran sa nagawa niya. Isang gabi sa club, nakita ni Grisha sina Alexei at Aglaya at tinanong sila kungkol sa Liza, mulit nagkunwari silang hindi siya kilala. Humingi si Grisha ng paumanhin, halatang bagsak ang loob, kaya naawa ang mga aktor at binigbigyan sila ng ilang impormasyon. Kinabukasan, dinala si Grisha sa rancho kung saan nang uupahan ng produksyon ang mga kabayo at kung saan nagtatrabaho si Liza. Nang makita niya muli si Liza, tinanong niya kung totoo ang sinabi nito at kung totoo nga bang naging totoo lahat para sa kanya. Nang kumpirmahin niya iyon, naghalikan ng dalawa at nagsimula ang isang bagong relasyon. Pagkaraan ng ilang panahon, isinama ni Grisha si Liza bilang kapareta sa kasal ng ama kay Anastasia kung saan nagpasalamat siya sa ama sa paglahok sa kanya sa baliw na proyektong iyon at sa pagtulong na maging mabuting tao siya. Mula noon, mas marami pang mga layuhang anak mayaman ang dinadala sa Nayon at tumutulong si Grisha sa kanilang rehabilitasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notifications para makapanood pa ng mas maraming video na ganito. Salamat sa panonood! Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!